music ministry, patuloy na ginagamit ng Panginoon, hanggang kumanta ng mga kabataan, ano yung naman, hindi mo alam kung bumibiri ito, hindi ikaw. Naman po. At patuloy po ako nagpupulit ng papasalamat sa mga nag-message sa Facebook. Dito na po ako. Ang patuloy na ipanalangin sa mga taga-consti. Natulungan nila. Mawawala yata dito ng iba pa. Pagpahin natin sila. Pagpahin na naman po yung upuan. Okay. Pero hindi po dyan nasasanalay ng mga bagay dahil doon po ako ay nag-church din at hindi po ang Panginoon dahil kahit pa paano, nagkawin sa Panginoon sa akin. Maganda po ang church ng katayaw ko, Bernie at Ate Milona. Ang laki po, ang kapating doon ito ating ikusali. Napakataas ng bubong. Acoustic type yung church nila. Maganda ang mga gamit sa base amp nila, Marshall. Nara nila, talagang may mga pangalan yung mga sound system nila. Pat-pat ng electric fan. Ang lalaki, parang LC9 helicopter. Ng electric fan. At lalo pa nila yung airconan. Kanya nga lang po. Mayroong kaibahan. Kung nagsasabi ko, hindi ko ayaw ko nangungumpa. Kung mas pinagpala ang church na ito dahil sa disiplina. Amen? Amen? Dahil po, doon, katulad ng ating disiplina rito, mga bata, di ba, dapat pagka nag-preach, hindi nagtatatakbo, hindi ba? Hindi nagsasasampa at umaakit sa upuan, di ba? At saka, yung iba naman po, doon lang na sa-church, kung sila natutulog. Alam kong hindi ko namin ginagawa dito. Amen? Hindi tayo natutulog kapag nag-preach yung nangangaral. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Sino yung mga dalang Biblia? Ano po ba yung Biblia nyo? Tagalog, English. Sino yung English sa Biblia? Nasa kamay. English tayo ng English. Tagalog na, hindi nyo maintindihan. Amen. Hindi ko sinasabing mahalin niyo yung sarili niyong wika. Ang sinasabi ko dito, naiintindihan niyo yung binabasa ninyo. Amen. Minsan na nga lang basahin, English pa. Amen. Kaya, i-encourage ko kayo na if possible, magbasa kayo ng Biblia, Tagalog. Amen. Kung nga pong palitan ito ng Biblia na Tagalog na kasi nalalagas na yung mga kapila ng Biblia. Ngayon po, sa buhay natin ito, napakarami pong bagay na nangyayari. Sino ang natutuwa sa ating Panginoon sa Kristo? Amen? Sino ang natutuwa sa halaga ng bawang? Sino ang natutuwa sa halaga ng gasolina? Sa pamasahe, mga estudyante, sino ang natutuwa? Mga nag-opisina. Amen? Sinong natutuwa sa mga anak niyo? Sa mga asawa niyo? Pero sinong natutuwa sa Panginoon? Amen. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil siya ang pag-asa nito. At pag-usapan natin ngayong umaga, ang pag-asa. Ang hindi namamatay ang pag-asa. Tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Amen? Pero ang pananampalataya niyo, may kalapit na pag-asa. Sinong nawawala ng pag-asa ngayon? Kahit ito ngayon sa buhay Bridge, tumagal kayo doon. Pag nawawala ng pag-asa, nawawala ito ng ganang mabuhay. Amen? Pag nawawala ka ng pag-asa, apektado ang lahat ng bagay. Mga nanay, amen? Hindi na ang nakapagsuklay ang anak. Galit na. Amen? Hindi naman ganun sila ng susat, di ba? Kaya po ang pag-uusapan natin ngayon ay pag-asa. Nais kong buklatin natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Diyos.
napatunayan at naging ugali ko, hindi ko ako gumagawa ng outline, pagkat naisip kong bagamat kayo hindi na ginagawa ng mga tao, gumagawa ng outline, sinusunod ng Espiritu Santo, at ang laman ng kanyang puso. Ito sa umagang ito na pag-usapan natin ang tungkol sa pag-asa at titulo ko ng ating pag-usapan ngayon ay pag-asa ng buhay. Pag-asa ng buhay kay Kristo. Makikita po natin ang ating teksto. Good morning po. Palakpakan po natin si Manuel. Okay. Ito po ang ating paksa ngayong umaga sa Efeso 2. Versikulo 12. Guys, basahin. Alalahanin ninyo noong panahon yun, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayan ng Israel at isaklaw sa mga timpanang nasasabing sa pangako ng Diyos. Hoy, nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Manalangin po tayo, aming Ama at aming Diyos. Salamat sa salita ko sa Panginoon. At sa pamamagitan ng ating Pablo. Guys, ito din ang sa Panginoon. Hawa ang aming isip at aming puso, Panginoon. Naunawaan namin ang aming pinagkakasa. Ginalagpas, Panginoon. Salamat po naman sa Panginoon. Amen. Doon po ako ay nasa loob ng church sa kapibig sa Quezon Church. Maganda po ang kaya lang masyadong hindi maganda yung sound kung lumalabas sa speaker kasi hindi maintindihan yung masyado siyang ma-echo, ma-bass, hindi mo maintindihan. So what I did is imbis na makinig, ang ginawa ko ay hindi ka pag-on. Pag nakuusap ang Panginoon, sabi niya sa akin, pwede ulan ka na. You do not belong here. It's in this section, you do not belong to God. Kung balik ka doon, maraming nagiging tayo. Then, may doon, ang kaya ako. Martes, namamalas na po yung ako. May what is so worthy, so text siya dito. And then, sabi ko, bakit kaya ako ganito? Alam niyo, naka-experience ako doon. Sanap kami doon. Nangayayan ako ng toto doon na talagang pagpinig na po yung sarili ko, kaya pa, pero hindi naman ako na-apektuhan emotionally. Sabi ko sa nanay ko, papanahon mo lang, panahon mo lang. But yung bagay na yun, nagpunta si dito, nakita ako yun, yung time na yun, nangapag-decide ako ng papalit na akong I'm just waiting for the day to be namin ako. Yo, bumalik ka na yun. Okay, pwede. Tulog ka na pwede. So, the things happen na hindi nangyari sa bahay. Ang dugo ko umabot ng 70 over 60. Pwede ko ito, hindi ko ito nakakala. Usually, dito sa bahay, 80 over 60 ang dugo. And then, nagkaroon ako ng napakapilagin ng balas. Hindi ko na mabupunta ako sa laki. Malaki pa sa paan ka kayo higit. Para akong troll. Para akong Flintstone. Ang laki niya. So, sabi ko, kasi that is making me prepare para sa and kumang time na nagkaroon ako ng epekto, na-epekto ako sa mga nangyayari dito sa church, nawalan ako ng pag-asa sa sarili ko. Lalo, ito ang mga pagpapagaling ko, ito ang nag-ibig na ang sabi ko sa Panginoon. So, pinabayaan ko yung mga bagay nangyari. I set myself apart. Ilayo ko ang sarili ko para makita ko sa malayuan ang nangyayari. Pero ang mga bagay na ito ay nangyayari sa buhay ko dahil nagpa-apekto ako. Nawalan ako ng pag-asa. Na sasabihin ko sa Panginoon, sa dami-dami ng ginawa ko, itong mangyayari. Sa dami-dami, Panginoon, ang pagpapagal ko, pagtuturo, lahat eto, parang walang napakinggan. At sasabihin ko sa sarili ko, ganyan na lang talaga yan. Hindi na magbabago yan. Nawawalan ako ng pag-asa sa kakayanan na pwedeng gawin ng Diyos sa kapwa ko. Sino sa inyong magulang ang nawawalan